Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo, Cancer. We have trust. Ayan, magtiwala lang kayo. Hindi lang sa inyong sarili, but also magtiwala kayo sa Panginoon. Magtiwala kayo sa divine plan. No? Kasi maaring may mga circumstances dito sa buhay ninyo na hindi ninyo parang hindi ninyo masyadong nagugustuhan, hindi kayo masyadong happy is because siguro hindi nangyayari ang mga gusto ninyong mangyari. Maaring may mga sitwasyon dito na hindi kayo natutuwa, no? Dahil nga parang hindi yon ang gusto ninyong mangyari. Hindi yon ang nasa plano ninyo, no? But, you know what? Paniwalaan lang natin ang divine plan. Magtiwala tayo na every one of us has a sacred plan na ginawa ang Panginoon. Kaya kung mayroong mga nangyayaring hindi sumasakto doon sa mga kagustuhan natin, we can't do anything about that because alam naman nating lahat na everything happens in divine order and timing. Hindi ba? Kaya parang tayo na lang ang mag-adjust, no? Tayo ang mag-adjust. Intindihin natin na talagang there are things that are beyond our control. Kaya kahit anong pilit natin, kahit ano man ang gustuhin natin, if it's not part of the divine plan yet, no, then we can't do anything. Hindi natin maipupush yan. So, ang gawin na lang natin, mag-surrender tayo, no? Surrender to the natural ebb and flow of life. Sumunod tayo sa agos ng buhay. Sumunod tayo sa bulong ng ating intuition because that will always guide us to where we need to be at this time. Yung ganon. And wag nating walain or wag nating i-ignore, no? Ang plano ng Panginoon para sa atin. Kung ano ang gusto niya, kung ano ang divine plan niya for us, yun ang mangyayari. Yun ang magmamanifest sa buhay natin. Kaya, pagtiwalaan na lang natin yon, no? Magtiwala din tayo sa sarili natin na kaya nating sumunod, no? Kaya nating sundan kung ano man ang bulong ng ating intuition. So, we have choose a new direction. Ayan. So, maybe this is a calling for you na Cancer dahil siguro talaga ang iba sa inyo medyo may disappointment na nararamdaman somehow dahil hindi nangyayari, no? Hindi nag-come to fruition ang plano ninyo, ang gusto ninyong mangyari. So, maybe, no, you need to choose a new direction na ngayon, no? Sometimes then, 'di ba, yung denial, no, sa atin ng divine universe sa mga bagay na gusto natin mangyari. 'Di ba? Minsan ang dahilan niyan is to protect us, no? We are being denied of something na gusto natin mangyari pero hindi yan binibigay sa atin to protect us, 'di ba? May ganong ganap. Or maybe, no, hindi yan binibigay sa atin, hindi nangyayari because it's not for our highest good. It's not meant for us. Diba? Kaya maaring may ganong sitwasyon ang iba sa inyo dito, Cancer, and you are being advised dito to choose a new direction instead. So, instead na ipilit ninyo ang gusto ninyo sa ngayon, dahil siguro hindi talaga yan ang para sa'yo, hindi yan ang makakabuti para sa'yo, ang advice sa inyo dito ng Spirit is instead of focusing on that, think about something else. Choose a new direction. So, dito papasok yung importansya ng pakikinig ninyo sa inyong intuition. Because, yung intuition ninyo, yun ang magdadala sa inyo or yun ang magli-lead sa inyo kung saan kayo dapat. Kung ano dapat ang gagawin ninyo. No, Cancer? So, what else? We have look for a sign. Ayan. See? Look for a sign. Feels like magkakadugtong ito, isang pangyayari ito, no? Ito yung gabay sa inyo din ng divine universe and your angels to look for a sign because hindi lang siguro intuitive messages or not just ang pinapadala sa inyo but also there are
signs and symbols and synchronicities na pinapadala din sa inyo to guide you kung saan na kayo papunta, kung alin ang new direction na to na dapat ninyong tahakin, no? So it's really important, a Cancer, to pay attention to the signs, to the symbols, no, na pinapakita sa inyo dito. I-decode ninyo agad yan, no? Once na nakakita kayo ng mga signs, maari din kasi na ang iba sa inyo nagre-request ng specific sign, no? So, alam nyo na yan kung ano yan na hinihingi ninyo. Or, for others of you na hindi naman nagre-request ng specific sign for guidance, then, look for signs and those symbols na ginagamit ng Divine Universe to give you guidance, no? Tulad ng mga animals, tulad ng mga cloud formation, you know, mga ganon, mga flowers, no, anything. Kung yung mga signs na yan, you know, you will know na yan ay para sa'yo, na ang mensaheng yan ay para sa'yo because mangungusap yan sa'yo, no? The specific event na yan na ipapakita sa inyo ang yung sign, mararamdaman ninyo, may mararamdaman kayong kakaiba. Kaya malalaman ninyo na yung symbol na yan, yung kung ano man ang element of nature na ginamit ng Divine Universe para gamiting sign para sa'yo, malalaman din ninyo yan, no? You will find out and you will really feel it na that is for you. That is a message for you. We have romance for others of you. Ito yung focus ninyo sa ngayon, or maaaring ito yung nagpapasaya sa iyo, ito yung nagmo-motivate sa inyo, ito yung nag-inspire sa inyo sa ngayon. Maybe yung romantic partner ninyo, maaaring ganun. For others of you, maybe you are entering a new love and romantic relationship this time, or maybe you are cultivating or you are nurturing and you are doing something dito para maiparamdam ninyo siguro ang love ninyo and care ninyo for your person kung meron na kayong existing relationship, no? But definitely romance is in the air dito, kaya may kilig factor din ng iba. Napakaganda, there is big happy changes, no? So Cancer, feeling ko dito magkakaroon talaga kayo ng detour, no? Meron talagang ditong divine detour na mangyayari. You will come up with new ideas, with new inspiration, with new plans, with new perspective dito, and you'd be able to find what this or where this new direction is, no? Kaya it feels like to me na yun ang maghahatid sa inyo, yung new path na yan ang maaring maghatid sa inyo dito sa isang malaki at masayang pagbabago sa buhay ninyo. That is going to open up, no, the door para kayo ay talagang maging genuinely happy. So talagang divinely orchestrated ito, no? Divinely orchestrated ito. Sadyang hindi sa inyo ibibigay yung kung anong gusto ninyo because hindi yan ang para sa iyo. Hindi yan ang meant for you para sa ngayon, or could be not for your highest good, and you are being redirected, no, into something else, no, na yun ang pagfokusan ninyo because yun pala ang magbubukas ng pinto para sa isang big and happy changes, no? So what else? We have remain positive. Ayan, ano man ang ganap sa buhay ninyo, no? Huwag kayong mag-give up, huwag kayong sumuko, but instead remain positive. You know why? Kasi kung positibo ang iniisip natin, only positive feelings and emotions ang nandyan sa dibdib natin, yan din ang maa-attract natin sa buhay natin. Hindi ba? Very powerful ang thoughts and feelings natin. Kung ano ang nandyan, yan ang makikita natin sa ating 3D reality. Kaya kahit ano man ang ganap sa buhay natin, kahit may mga challenging situations tayong pinagdadaanan or nai-encounter sa ngayon, remain positive, no? Because when we think of positive things, positive emotions and feelings na nandyan, no, makakaasa kayo na only good things are going to come towards you. Okay? So, good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Scorpio. We have take action. Ayan, napakaganda. Napakagandang push ito para sa inyo, Scorpio. Now is not the time to sit back and relax. No, but instead, now is the time to get on your feet and get moving, take action, and make things happen na sa buhay ninyo, no? So, maaring panay kayo plano, no? Marami na siguro kayong plano, marami na kayong ideas na nabuo na, no? But, you know, it remains to be a plan, it remains to be an idea. It's because wala pa naman kayong ginagawa, no? So, ito ang invitation sa inyo. Now is the time for you to take action, Scorpio. Bring that idea into reality. Okay? So, yun ang ganap dyan. So, that is a beautiful encouragement para sa inyo. We have no. Ayan. So, this no is still negotiable, no? Kasi wala siyang exclamation point. Kaya most likely, no, mapapag-usapan pa to. Maaring, it's either ikaw ang magsasabi ng no to someone or maaaring may ibang tao na magsasabi sa iyo ng no, no? But definitely, mapapag-usapan pa to. Kung ano man ang subject dito ng usapin na ito, this is still negotiable, no? Matatransaction pa yan, kaya huwag kayong mag-alala. No? Huwag kayong mag-alala if you're going to receive the no from other people, no? Kung ano man ang offer ninyo or kung ano man ang sinabi sa inyo, no? Mapapag-usapan pa yan. So, what else? We have forgiveness. Ayan. So, some of you dito, napakaganda ng inyong nararamdaman ngayon dahil handa na kayong magpatawad. You are ready to move on with your life. Kaya, pipiliin ninyo dito ang self-love, no? Na nag-expand ang puso ninyo, overflowing with love kayo ngayon. And kaya pinipili ninyo ngayon na magpatawad na because you also want to start a new life, no? On a clean slate. Gusto ninyong matanggal na yung mga bagahe sa dibdib ninyo, yung mga emotional baggages, emotional wounds, resentments, siguro mga ganon, anger, no? You want that to be released na, no, sa buhay ninyo. Kaya pinipili na ninyo ngayong tanggapin na kung ano ang nangyari, no, and forgive and forget and move on, no? So good luck to you. What else? We have no. Ayan, so meron tayong negotiable and we have non-negotiable. So this could be different scenario, no? Scorpio, this could be different scenario. Maaaring ang iba sa inyo dito talagang definitely matigas, no, ang inyong paninindigan na hindi. Ito yung gusto ko, ito ang dapat masunod. If you are not going to go for it, then I'm sorry, no? Yung parang ganon. Maaari din na baliktad naman ang sitwasyon dito, 'di ba? Depende sa inyong sitwasyon, iba-iba tayo ng circumstances. Maaring kayo din ang makakatanggap dito ng sobrang matigas na no from other people, no? So, what else for Scorpio? We have helpful people. Ayan, you are surrounded with helpful people. This is a reminder for you na kung kailangan ninyo ng tulong in any form, no? Alalahanin ninyo na napapaligiran kayo ng mga taong very supportive and very helpful. Kaya, you don't have to carry all the burden yourself, no? Kung meron kayong bit-bit na alam mo yun, nagpapa-stress sa inyo, talagang kumukuha ng inyong energy, napapagod na kayo kakaisip, kakadiskarte, or napapagod na kayo physical na pagod, ano? You don't have to carry all the burden all by yourself. Yun ang tandaan ninyo, Scorpio. You just need to reach out to the people around you. Because anyways, marami kayong kasama, marami kayong katropa, no? Kamag-anak na willing din naman tumulong sa inyo when you need help, no? Always remember that help is always available to you. Okay? Ito, pinapakita sa inyo, pinapaalala sa inyo ng spirit dito na you are surrounded with supportive people. Okay? So, tingnan natin kung ano pa. We have
trust. Ayan, magtiwala lang kayo. Magtiwala kayo sa inyong sarili. Magtiwala kayo sa Panginoon. No? Magtiwala din kayo sa divine plan. Okay? Kasi, you have nothing to worry about kung ang mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ninyo is not in your favor. Huwag kayong mag-alala, no? Kasi minsan sa una may mga nararamdaman tayo na experience tayong mga challenges, but that is part of life, di ba? To spice up our lives, to bring us lessons, to bring us wisdom, no? Otherwise, kung puro heavenly ang nangyayari, 'di ba? Walang pagkakaiba sa mga pangyayari sa buhay natin. There is no challenge, there wouldn't be a lot of learnings, there wouldn't be a lot of wisdom na magigain tayo because kumbaga parang nandyan lang tayo sa comfort zone, 'di ba? Kaya sometimes, no, kailangan mangyari mga challenges sa buhay natin. Kailangan may dumating na problema, 'di ba? Para may matutunan tayo, 'di ba? Para ma-train tayo para mas maging malakas ang loob, mas maging resilient, you know? Everything is with a purpose, hindi ba? Kaya ganon. Kaya kahit hindi paborable mga nangyayari sa inyo ngayon, magtiwala lang kayo that there is a divine plan for us and that is part of its plan, no? Yung ganon. At pasasaan ba at gaganda rin ang sitwasyon ninyo, no? Nothing is set yet in stone. Yan din ang lagi nating tatandaan. Kaya lahat is temporary lang. Lahat nagbabago, lahat nag-i-evolve. Kaya yung mga problema na yan, hindi rin naman yan magtatagal, hindi rin naman yan tatambay sa buhay natin. Lilipas at lilipas din yan, no? So good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe po ninyo, ask your angels. Ayan, so maybe Pisces, you have so many questions, ano, sa isip ninyo, sa dibdib ninyo, and maybe you can't find the answers, no, dyan sa inyong mga tanong. Kaya, iniimbitahan kayo dito ng inyong angels, no, to ask them. Ask your angels because your angels knows kung ano ang sagot dyan sa inyong mga tanong. Okay? Mag-meditate kayo, Pisces, dahil meditation also bring answers, no? Pag nagme-meditate tayo, we are quiet, our body is rested, kaya yung isip natin then is rested, no? Parang, alam mo yun, parang ang lapit-lapit natin, diba? May nararamdaman tayong sobrang lapit natin sa spirit realm. Sobrang, parang, sometimes nga maririnig ninyo na parang nagri-ring ang tenga ninyo, as in parang ang lapit-lapit ninyo sa spirit realm, no? There are messages, no, na mapipick up din tayo during meditation. Kaya maaari din, no, na yung pag nag-meditate kayo, doon ninyo maririnig kung ano yung kasagutan sa inyong mga tanong, no? So what else? We have big happy changes. Napakaganda naman. Parang ito na yung breakthrough, no? There could be a significant breakthrough talaga na parating sa buhay ninyo ngayon, Pisces, and that is going to bring you big happy changes, no? Parang ito na yun. There could be like a 360 degrees turn ng buhay ninyo from being from experiencing discomfort, challenges, problema, here you go, no? Magiging masaya na ang inyong sitwasyon, mawawala na mga problema ninyo, no? Kung may mga challenges man kayong pinagdadaanan, you can get around that and magiging masayang-masaya kayo, no? Isang malaking pagbabago ang maaring mangyari sa buhay ninyo dito. We also have don't stop. Wag lang kayong sumuko. Talaga, no? Ano man ang inyong pagdadaanan sa buhay, Pisces ngayon man or in the future, just don't stop persevering. Don't stop there, no? Kung meron kayong mga challenges na nararanasan, kunyari, no?
when that comes sa buhay ninyo, don't stop. Huwag kayong tumigil dyan, no? Dahil that is not the end of the world. Ika nga, 'di ba? Habang may buhay tayo, may pag-asa. Habang tayo'y humihinga, marami tayong magagawa para mag-improve ang ating sitwasyon, hindi ba? Kaya yung pagtigil, yung pag-give up, that is not an option. That is not an answer doon sa mga problema natin, no? So talagang mai-stuck tayo if we are going to stop. Kaya keep going, no? Keep persevering. Kung meron man mga problema, focus on what is positive. Focus on what is the best possible outcome na pwede nating maisip, no? At yun, doon tayo mag-focus because you will be able to find the answers din sa iyong mga tanong. You'd be able to find solutions sa mga problema, yung mga ganon, ano? So, what else? We have helpful people. Ayan. So, pinapakita lang din dito, no? Sa card na to that this is a reminder for you, Pisces, na maraming mga tao sa paligid ninyo that are very helpful and very supportive of you, no? So this is reminding you, Pisces, na whenever you need help, no, when you feel like you need help, huwag kayong mag-hesitate. No, reach out to the people around you, no, kung sinong pinagkakatiwalaan ninyo ng inyong kwento, ng buhay ninyo, then reach out to them because always meron at meron willing tumulong sa inyo, ano man ang inyong sitwasyon, no? So, what else? For Pisces, we have compromise. Ayan. So, Pisces, some of you dito is going to land on a compromise, no? Maaring, this could be a work situation or family situation, ano? Maaring meron kayong usapin or pag-uusap, no, na hindi kayo, you're not meeting halfway, kumbaga, hindi kayo nag-agree on something, kaya maybe you are going to end up, no, na mag-compromise na lang kayo, no? So there would be compromise na kailangan dito sa inyong sitwasyon para matapos na ang inyong pinag-uusapan, yung inyong dinidiscuss, no, and you can move forward, no? So maaring ganun ang kailangan ngayon. What else? We have no. Ayan, Pisces. Maaring you're going to say no to someone or maybe merong tao dyan na kausap ninyo that is going to say no to you. But, yung no na ito, this is still negotiable, no? Negotiable pa to. Hindi pa to yung sobrang tigas na talaga na no or yung definite no na, no? Hindi pa yon. So, maaring kung ano man ang pinag-uusapan ninyo dito, kung ano man yung nire-refuse dito or nire-reject, no, mapapag-usapan pa yan. Pwede pang mabaliktad ang desisyon na yan, no? Pwede pang mahirit yan, pwede pang matransaction yan, pwede pang mapag-usapan yan, no? At pwede pang mabago ang kasagutan na yan. So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.